Una sa lahat, mag-inang sakay ng truck, tinagisa ng granada sa Panabo City, Davao del Norte. Sugatan ng lalaki habang patay ang kanyang nanay. Buong detalye kaugnay ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pagsasanib puwersa ng Pilipinas, Amerika at France sa balikatan exercises, hindi raw paninindak sa China at sa iba pang umaangkin sa teritoryo natin sa West Philippine Sea. 4 na senior citizen namatay sa heat stroke sa isang barangay sa Cavite City. 52 degrees Celsius na heat index sa ilang probinsya sa Luzon, posibleng maranasan sa mga susunod na araw. Dahil pa rin sa mainit na panahon, ilang ahas naglabasan na naman, kabilang diyan ng isang sawang natagpuan sa CR ng eskwelahan. 15 anyos na binatilyo binugbog ng grupo ng mga kabataan sa Burnham Park sa Baguio. Pekeng doktor bistado sa Cebu dahil hindi kabisado ang mga nire-resetang gamot. At P-pop girl group na BINI nagpabilib sa world stage. Umarangkada na ang unang araw ng balikatan exercises ng pinagsalin na puwersa ng Pilipinas, Amerika at ng France. Git ng Philippine Navy, hindi ito paninindak sa China at sa iba pang umaangkin sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Nasa frontline balitang yan si Rainiel Pawit. Pasado alas 9 ng umaga, nagsimulang maglayag ang mga naval ship ng Pilipinas, Amerika at France mula sa Puerto Princesa, Palawan patungong West Philippine Sea. Ito ang mga barkong kasali sa itinuturing na pinakamalaking balikatan exercises. 2 barko ng Philippine Navy ang kasali, ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur. Dala naman ng US Navy ang kanilang USSS Harper's Ferry, habang ang French Navy sakay ng Floreal-class frigate FS Vendemier. Nagkaroon ng division tactics ang 4 na barko. It aims to enhance the capability of our officers in maneuvering a ship involved in a group formation and the capability of our personnel in decoding and encoding tactical signals and solving them. Sa BRP Alcaraz, lumapag ang isang helicopter na pinalipad ng 2 pilotong Pinay. Ang onboard ship landing, malaking tulong daw sa water emergencies. May monitoring at inspection din ang Navy personnel sa mga lumapag na helicopter sa barko. Sa ship formation patungo sa northeast ng Palawan kung saan gaganapin ang iba pang naval exercises, nakapronta ang French naval ship na Vendemier, habang nasa likuran ko naman ang USS Harper's Ferry. Pero giit ng Philippine Navy, ang pagsasama-sama ng 3 bansa hindi nangangahulugan ng sanib puwersa para sindakin ang sinumang umaangkin sa West Philippine Sea. This exercise does not have the intent of showing to address a current scenario. It only aims to enhance interoperability and capability of personnel. Pero ang China una nang umalma sa balikatan 2024. Hindi raw dapat ginagawang arena ang karagatan kung saan ibinabalandra ng mga bansa ang kanilang puwersa. Kaisa raw ang China sa maayos na pagresolba sa maritime disputes, pero hindi raw sila papayag na maabuso ito. Nagbanta rin ang Beijing sa gagawin sa BRP Lake Caliraya, ang barkong made in China na planong palubugin sa Ilocos Norte. Sa article ng Global Times na kontrolado ng China, nanunubok raw ang Pilipinas sa pagpili ng enemy ship. Kung mapalubog man ng Pilipinas ang barko, hindi raw dapat tayo ma-excite at mag-ilusyon na kaya rin nating palubugin ang mga totoong barko. May hangganan daw ang pagtitimpi ng China at handa silang gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Tatagal ang balikatan exercises 2024 sa iba't ibang bahagi ng bansa hanggang May 10. Sa katatapos naman na bilateral strategic dialogue ng Pilipinas at Amerika, naglabas ng joint statement ang 2 bansa. Nagkasundo silang magtutulungan sa maritime security at iba pang issue sa rehiyon.
Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinaiimbestigahan na ng DOJ sa NBI ang mga video na may peking boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinamamadali na ni Justice Secretary Boyeng Remulla ang investigasyon para makasuhan ang mga nasa likod nito. Ayon sa Presidential Communications Office, hindi na nagulat ang Pangulo sa pamemeke ng kanyang boses. Pero nababahala ang Malacanang dahil posible umano itong magdulot ng gulo. Ayon sa PNP Cyber Response Unit, posibleng dito sa Pilipinas o sa Pakistan galing ang IP address ng mga video. Sa ngayon, burado na ang mga video kung saan pinalabas na nagdeklara ng gera ang Pangulo laban sa China kasunod ng tensyon sa West Philippine Sea. Dahil mainit na usapin ngayon ang baligatan at ang tensyon sa pagitan ng Amerika, Pilipinas at China sa West Philippine Sea, napaka-popular pong paksa ito ngayon sa social media. Sobrang popular na marami tuloy ang sumasakay. Hindi naman po problema yan dahil meron naman tayong freedom of expression. Pero minsan may mga sumasabit. Gaya nga po ng tinukoy natin sa YouTube channel nung Lunes na nagpapalabas ng deepfake audio ni Pangulong Bongbong Marcos na umunay nag-uutos na ng gera sa West Philippine Sea. Ang headlines din ng channel na Dapat Balita ay puro inventong fake news para makahatak ng eyeballs at mga views. Awa ng Diyos, matapos natin ibulgar ito ng Lunes, ang YouTube channel na yon ay naka-down na po. Pero hindi pala ito nag-iisa. May iba pang mga vlogger na gustong humatak ng mga views sa pamamagitan po ng medyo alanganing paraan. Ito po ang isa sa kanila, ang Kyle TV. Kung susundan mo ang kanyang mga video at babasahin mo ang mga headlines or captions, aakalain mo na may digmaan na at patayan sa West Philippine Sea. Halimbawa, nung isang araw lamang, ito po ang headline. China, gumanti ng missiles, nagpalipad din ng missiles sa South China Sea. 2 araw po lang po yan, pero meron na pong 43,000 views dahil sa kanyang clickbait na headline na wala naman sa mismong laman ng video. Yun lang, parang ayos lang yan sa maraming Pilipino na mag-react lang pero hindi naman talaga nakikinig. Meron na pong higit 70 komento, marami nagtatawag na ng bakbakan, may ilan nagtatanong kung nasaan yung storya. Ito pa pong isa, ubusan na ito ng lahi. Ayon sa nakakatakot na caption, tinamaan agad ang fighter jet ng China. Meron na po yung 35,000 views. At ito pa ang isa, barko ng China, pasasabugin ng American Navy at Philippine Navy. Ito pa ang isang kapansin-pansin. Ini-edit ang mga video na ito para magmukhang bahagi sila ng mga mainstream news programs. Halimbawa, sa storang ito na pasasabugin daw ng US and Philippine Navy ang isang Chinese ship, ginamit po ang intro video namin dito sa Frontline Tonight. Yun lang, mali-mali naman ang konteksto. Ang sinabi po namin, pasasabugin ng US at Philippine Navy ang isang retiradong Philippine Navy ship na binuo or made in China. Hindi po papasabugin ng isang barko ng China. Napakalaki at napakadelikadong kaibahan po yun. Minsan, pinagtatagpi-tagpi din ng content creator ang mga totoong interviews ng mainstream media na sinisingit sa gitna ng kanyang mga video para magmukhang lehitimo ito. Pero ano ang aktual na naman ng kanyang mga video? Ang mga video ay madalas mga publicly available video clips ng military training, mga exercises, or mga news clips. Ang script naman ay tungkol sa West Philippine Sea pero madalas din ay wala naman talagang masyadong laman. Kapansin-pansin lang na parang AI voice ang ginagamit sa ilan. Ang Tagalog na voice-over minsan mali-mali o wala sa konteksto ang pagkakabigkas na madalas ay problema sa mga AI text-to-speech programs. Halimbawa, ang galit ay nagiging galit, ang nagpapalala, nagiging nagpapalala. Minsan, ang script ay parang teksto na translated lamang. Sa isang voice-over nga, binasa pati ang period o yung tuldok. Pero hindi rin po kasi biro ang engagement sa ganitong uri ng paksa na napaka-popular ngayon. Ang isang video na in-upload ng content creator na ito, noong nakarang buwan lamang, meron pong 720,000 views at 1,000 comments na. Ang caption, Pinas, gumanti na sa China. Itong channel na po na ito, created lamang noong June 2019, pero meron na pong 34 million views, 255,000 subscribers at 1,300 videos. Ang kanyang pinaka-popular na video, Awa ng Diyos, hindi po tungkol sa West Philippine Sea, kundi tungkol sa mga anghel na nakunan daw ng kamera. Meron na po itong 1.2 million views. Para po malinaw, hindi naman po bawal maniwala sa mga ganyan. Yun lang, sa mga seryosong paksagay ng West Philippine Sea, marami pong naniniwala agad. Pero meron ding hindi.
Ito po ang ilan sa mga komento. 1990 pa itong video mo. Nasaan ang sinasabi mong pinasabog na fighter jet? Ang layo ng title mo sa report mo, ayusin mo. Pero ang problema rin kasi, naniniwala sila na talagang news report ang kanilang pinapanood. Ito pa po ang isa. Ayusin ninyo ang balita ninyo. Kung walang bago, huwag kayo magbalita na ikakatakot ng mga tao. Pero yan din po ang isa pang problema. Parang hindi na po alam ng mga tao ngayon kung ano ang balita, ano ang pantasya, at ano ang opinyon. Dahil sa matinding init, suspendido pa rin bukas ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa. Walang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools sa Maynila, Las Piñas, Mandaluyong, Navotas, Parañaque, Pateros at Caloocan. Habang public schools lang ang walang pasok bukas sa lahat ng antas sa Quezon City, Malabon at Pasay. Habang sa Muntinlupa, mula kinder hanggang grade 12 lang ang walang pasok bukas. Wala ring face-to-face classes bukas sa lahat ng antas ng public schools at private schools sa ilang bayan sa Cavite, kabilang po dyan ang Bacoor, Carmona, General Trias, Imus, Kawit, Noveleta at 13 Martires. Habang mula preschool hanggang senior high school sa public schools lang ang walang pasok sa Tanza. Sa Laguna naman, wala ring klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa Binyan, San Pedro, Santa Rosa, Cabuyao, Los Baños, San Pablo, Victoria at Pila. Kabilang din sa mga walang face-to-face classes bukas ang mga bayan ng Magdalena, Santa Cruz, Cabinti, Lumban, Kalayaan, Paete at Mabita. Paalala naman sa mga motorista, huwag nang sabayan ang init ng ulo, ang init ng panahon. Tulad na lang ng nangyari sa Taguig kung saan nauwi sa pananaksak ang pagtatalo ng isang rider at siklista. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Inundayan ng saksak na motorcycle taxi rider na ito ang isang siklista sa intersection sa Bonifacio Global City sa Taguig noong linggo. Sa kabila ng tinamong saksak, nagawa pang sipain ng siklista ang motor ng rider. Namagitan ng ibang motorista sa lugar pero hindi pa rin maawat sa pagtatalo ang dalawa. Akma pang sasagasaan ng rider ang siklista pero pinaghahampas ng siklista ang helmet ng rider. May pasahero pang babae ang rider na sa takot ay kinuha ang bag niya at lumayo. Aalis na sana ang rider pero humabol pa ng hampas ang siklista. Kitang tumagas ang dugo sa likod ng sinaksak na siklista. Agad siyang sinugod sa pagamutan. Sa investigasyon ng Taguig Police, nagsimula ang away nang mag-overtake ang rider sa siklista. So paglagpas niya po doon sa harapan nung bike rider, sinigawan po siya ng bike rider ng hoy. And then sumagat naman siya ng bobo mo. So doon po nag-start yung road rage. Ayon pa sa Taguig Police, mababaw lang ang sugat ng siklista dahil maliit na patalim lang ang ginamit. Dahil viral na ang video, natunto ng pulis ang kinaroroonan ng rider at nakumbinsing sumuko kinabukasan. Nagkita raw sa presinto ang dalawa pero nagkasundong dalhin sa korte ang usapin lalo't pareho sila nagkasakitan. Sinuspende na ng motorcycle taxi company ang nanaksak nilang rider habang iniimbestigahan ang insidente. Tutulong din daw ang kumpanya sa pagpapagamot sa sugatang siklista. Magbibigay din sila ng assistance sa pasahero na partner pala ng rider. May paalala naman ng Taguig Police sa mga motorista para maiwasan ang ganitong away kalsada. Alam naman po natin na mainit ang panahon. Lagi po nating panatilihin yung ating kumbaga yung pag-intindi sa kalsada. Magbigayan po tayo at huwag nating pairalin po yung init ng ulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, mga ahas nagsulputan sa iba't ibang lugar sa bansa. Pati sa eskwelahan may natagpuang sawa. Mag-ina nasabugan ng granada sa Panabo City, Davao del Norte. At binatilong bibili lamang ng pagkain na pagtripan umanong bugbugin sa Burnham Park sa Baguio City. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Nagsulputan na naman ang mga ahas sa ilang lugar sa bansa. Pati po sa eskwelahan may natagpuang sawa. Nasa frontline na balitang yan si John Roa. Isang sawa o reticulated phyton ang nahuli sa loob ng Ormoc City Senior High School nitong Martes. Namataan ang ahas sa loob ng CR ng isang classroom. Agad nagpasaklolo ang isang guro sa mga rescuer. Pero pagdating ng rescue team sa paaralan, nahuli na raw ang sawa. May student na po na marunong manghuli ng ahas. So yung student na po yung nag-capture ng ahas, nasa
CR. So yung ahas pumasok sa dun sa PVC, papuntang septic tank. So yung nangyari po ma'am, na-stuck yung katawan ng ahas kaya hindi makagalaw. So yung ginawa ng student, pinilit sa sako. Aabot sa higit 8 talampakan ang haba ng sawa at may timbang na halos 5 kilo. Hindi raw ito ang unang beses na may natagpo ang ahas sa naturang eskwelahan. Sa sobrang init po ma'am, naghahanap ng malamig na areas. May mga narinig din kaming mga dito sa student na hindi lang itong ahas na nakita nila. Last week daw, mayroon daw mga ahas na nakikita nila. Or yung mga, may iba din po na may mga mga makamandag na ahas. Dinala ng mga rescuers sa tanggapan ng DNR ang nahuling sawa. Sa Bani, Pangasinan, isang sawa at kobra naman ang pinakawalan sa Kakahuyan. Nahuli sa magkahiwalay na barangay ang 2 ahas. Bago ito pinakawalan, tiniyak munang walang sugat ang mga ahas na posible o manong naghahanap ng malamig na pagtataguan. Tulad ng mga tao, naiirita rin ang mga ahas kapag sobrang init. Ayon sa mga eksperto, lumalabas ang mga ahas kapag tag-init para maghanap ng mas malalamig na mga lugar para magpahinga o magparami. Makamandag man o hindi, mabuting humingi ng tulong sa kinauukulan kapag biglang makakita ng ahas sa inyong lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Hinagisa ng granada ang isang truck sa Panabo City, Davao del Norte. Patay ang nanay ng driver na sakay rin ng truck. Yan at iba pa sa report ni Elaine Fulgencio. Naipit ang isang lalaki sa loob ng truck na ito sa bahagi ng National Highway sa Panabo City, Davao del Norte. Nawasak ang truck matapos itong hagisan ng granada kagabi. Pahirapang mailabas sa truck ang biktima bago siya naisugod sa ospital. Isinugod din sa ospital ang kanyang nanay na kasama niya sa truck pero binawian ito ng buhay. Base sa investigasyon, nilapitan ng 2 salaring nakamotor ang truck at saka sila naghagis ng granada. Patuloy pang investigasyon sa pagkakakilanlan ng mga salarin at ang kanilang motibo sa pagpapasabog. Dahil sa insidente, nagpakalat ng mga checkpoint ang pulisya sa buong lungsod. Kaya magbayad para sa isang abogado. Napaiyak na lang ang 2 babaeng ito nang arestuin sila sa Davao International Airport itong Lunes. Nabisto silang kasama ang 4 na babaeng minor de edad na umano'y biktima ng human trafficking. Ayon sa mga pulis, dadalhin daw sana ng mga sospek ang mga dalagita sa Lawag, Ilocos Norte. Pinangakuan daw ang mga biktima na magtatrabaho bilang online seller tuwing umaga at waitress naman sa gabi. Sinagip ng mga otoridad ang 4 na babae at dinala sa kustodiya ng Davao City Social Welfare and Development Office. Nahaharap sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Human Trafficking in Persons Act ang mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sugatan ng isang binatilyo matapos umunong pagtulungang bugbugin sa Baguio City. Ayon sa tatay ng biktima, bibili lang sana ng pagkain sa Burnham Park ang 15 anyos niyang anak. Bigla na lang umunong hinarang ng isang grupo ng mga kabataan ang binatilyo. Sinubukan daw iwasan ng biktima ang grupo pero sinundan pa rin siya ng mga ito at tuluyang pinagbubugbog. Git ng tatay ng binatilyo, hindi pala away ang kanyang anak. Nanawagan din siya sa pulisya na hanapin at panagutin ang mga sangkot sa pambubugbog. Matapos ang insidente, nangako ang pamunuan ng barangay na paigtingin pa ang pagpapatrolya sa Burnham Park. Tinutulungan umano ng ilang aktibo at retiradong pulis ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng Duterte drug war. Nagbabala naman dyan ang Justice Department. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. May nag-aabang na parusa sa mga opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyon nito sa madugong drug war ng nakaraang administrasyong Duterte. Yan ang babala ng Department of Justice kasunod ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes. Sa kanyang X account, sinabi ni Trillanes na nakipag-ugnayan na ang mga investigador ng ICC sa higit 50 active at retiradong opisyal ng Philippine National Police tungkol sa pagkakasangkot umano ng mga ito sa crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, kung hindi makikipagtulungan ng mga pulis, pwede na silang ituring ng mga suspect. Papatawan sila ng travel restrictions na kalaunan ay ipapaaresto ng Interpol. Pero ayon sa DOJ, wala silang alam sa impormasyong ibinahagi ni Trillanes. So even without verifying the information,
The government stance is consistent ever since. The president has been very firm by saying that we will not recognize the jurisdiction of the ICC because we indeed have a very well and robust justice system. At may pananagutan umano ang mga hindi susunod dito. So when a government officer or official is coordinating with the ICC against the direction or the orders and the policy of the government, there may be accountability involved. Paglabag din daw kasi ito sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pero hindi nasakop nito ang mga retiradong opisyal. Well, if they are acting in their civilian capacity or personal capacity, then of course we have little to hold over them, no? However, again, we will not recognize anything that will come out of that conversation or coordination with them. Iginiit din ng Philippine National Police na hindi maaaring makipag-ugnayan sa ICC ang sinumang pulis nang walang pahintulot ng kanilang mga opisyal. Isang active personnel at you are performing any activities that is contrary to what is being stated officially ng PNP po, then posible po na may kakaharapin pong sanction po ang sino mga pulis na hindi po susunod doon sa tinatawag po nating chain of command po. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang anumang arrest warrant na posibleng ilabas ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte at sa iba pang sangkot sa drug war. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Susunod, lalaking nagpanggap na doktor sa Cebu, kalaboso. Rather na libreng pinasakay at inihatid ang isang lalaking may kapansanan, hinangaan ng netizens. At SB19 nagpasample ng bagong moves sa upcoming song nilang Moonlight. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nabisong isang lalaking nagpapanggap na doktor sa Dalaguete, Cebu. Yan ay matapos mapansing hindi niya kabisado ang mga nireresetang gamot. Nasa Frontline na balitang yan si John Aroa. Unang araw pa lang sa trabaho bilang doktor sa Rural Health Unit sa Dalaguete, Cebu, sinibak agad ang nagpakilalang si Dr. Antonio Alpechi. Yan ay matapos madiskubring hindi pala siya totoong doktor. Nabisto ang kanyang pagkukunwari na magduda ang kanyang mga katrabaho. Sa tuwing magre-reseta raw kasi ng gamot si Alpechi, nagsisearch pa siya online. Base sa ipinasa niyang credentials, graduate daw si Alpechi sa Silliman University, De La Salle University at maging sa isang universidad sa London. Pero nang tawagan ng health center ang mga naturang universidad, kinumpirma nilang hindi nag-graduate sa kanila si Alpechi. Wala rin siyang naipakitang original na Professional Regulation Commission o PRCID. Gusto ni Mr. Taclob na yung makita yung original at yung photocopy sa PRC niya. Pero hindi siya nakaproduce. Dito na humingi ng tulong ang LGU sa mga pulis at agad inaresto ang peking doktor na pag-alamang isa siyang lisensyadong guro at ngayon sa kulungan niya matutunan ang pinakamabigat na leksyon. Nakaresita, nakagtambal sa mga tao. No comments. Please respect my right to be Hindi makapaniwala ang Municipal Health Office na nabudol sila ng peking doktor. Aminado silang nagkulang sila sa kanilang hiring process. Tinanggap si Alpechi bilang supervising health officer na may buwanang sahod na 50,000 pesos. Kailangan ibahin yung protocol sa pag-screen, whether doctor or engineer. Kailangan medyo airtight yung pag-screen. So, yan ang isa sa mga leksyon na nakuha sa municipality, including me. Pinag-aaralan na rin kung anong parusa ang ipapataw sa HR officer ng health center. Mahaharap naman sa kasong usurpation of authority ang peking doktor.
Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Roa, News 5. Nanalasa ang isang ipo-ipo sa Alcala, Cagayan kaninang hapon. Boy, ipo-ipo! Sa video, makikita ang ipo-ipo na nabuo sa ilog. Napatumba nito ang ilang puno. Wala namang nasaktan. Ayon sa Pag-asa, namuo ang ipo-ipo bunsod ng thunderstorm. Binawian ng Miami Heat ang Boston Celtics sa first round ng NBA playoffs. Pinatoob ng Heat ang Celtics sa Game 2 kanina. Nakapagtala ng panibagong franchise record ang Miami nang makapagtala sila ng 23 3-point shots. 6 po dyan ay galing kay Tyler Herro. Natapos ang laro sa score na 1-1-1 to 1-0-1. Magkakaalaman sa Game 3 sa linggo kung sino ang makakalamang sa serye. Sa kabilang bakod naman, lamang pa rin ang Oklahoma City Thunder kontra New Orleans Pelicans sa Game 2 ng kanilang playoff series. Umpisa pa lang po yan ang laban, tinambakan na ng OKC ang Pelicans. Hindi na nakabawi ang New Orleans hanggang sa nagtapos ang laro sa score na 124 to 92. Nagambag ng 33 points si Shai Gilgeous-Alexander para sa OKC. Sa linggo rin gagawin ang Game 3 ng dalawang koponan. Showbiz tonight na tayo. Kinagigiliwan ngayon ang pamamasyal sa Divisoria ng first Miss Universe na si Arbony Gabriel. We're here. Ito. Closer. Okay, salamat po. Sa kanyang video, namili ang beauty queen ng mga tela sa DV. Kwento ni Arbony, madalas silang mamili ng damit sa Divisoria noong bata pa siya. Tumawad pa nga raw ang 2022 Miss Universe habang namimili at nag-tricycle pa. Nasa Pilipinas ngayon si Arbony para sa kanyang modeling at hosting gigs. Eto na, 18. May patikim sa kanilang choreography ang SB19 sa upcoming single nilang Moonlight. Snippet pa lang yan ng sayaw pero gugustuhin mo ng pakinggan agad ang buong kanta. Bukod sa catchy beat, ang angas din ng pinasilip ng dance moves ng P-Pop Kings. Ito ang first comeback nila sa ilalim ng binuo nilang agency ng 1Z Entertainment. Sa May 3, ilalabas ang Moonlight. Hindi pa tapos ang ating chikahan tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, PWD na nag-iintay ng masasakyan, isinakay at inihatid ng libre ng isang rider. At P-pop girl groups na BINI at G22 tumungtong na sa international stage. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Pasiklab kung pasiklab ang ating P-pop girl groups na BINI at G22 sa international TV program na Show It All. Yan at iba pa sa report na to. Pang-international na ang nation's girl group na BINI. Nag-perform sila kanina sa China-based talent program na Show It All. Kabilang sa pinerform nila ang bago nilang kantang Karera at I Feel Good. Bukod sa BINI, hinangaan din sa parehong show ang isa pang P-pop girl group trio na G22. Pati nga ang producer at mentor ng show na si XO member Lay, napahanga sa ganda ng kanilang boses. Sinayaw din nila ng malupitan ng isa pang hit song nilang Bang. Layon ng programang Show It All na bumuo ng isang idol group mula sa kanilang trainees.
Isa pang malupit ang pasilip sa collab ng Korean rapper na si Zico at Blackpink member Jennie ng kantang Spot. Teaser pa lang, mapapahataw ka na sa hip-hop beat nito. Isama mo pa ang magagaling nilang backup dancers. Bukas na yan ilalabas. And from 17 to Dark Teen. Ganyan ka-intense ang comeback nila na Maestro. Tampok sa teaser video ang ilang Maestro at 17 members na tumutugtog ng violin. Pero ang catch, may artificial intelligence o AI na involved, gaya ng mga robot na marunong tumugtog. Abangan yan sa April 29. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Thursday mga kapatid. Malalim ang tinalakay sa Media and Information Literacy Project ng University of the Philippines ang paglaban sa fake news online. Pinangunahan po yan ng mga batikang mamamahayag, kabilang na ang kasama natin dito sa News 5 na si Ruth Cabal. Sumentong usapin sa cyberbullying, copyright issues at artificial intelligence or AI. Ayon kay UP College of Mass Communications Dean Fernando Paragas, importanteng matutunan ng lahat ang pagsuri sa mga balita. Marami sa atin ang gumagamit ng social media pero ilan nga ba ang gumagamit ng tama at tunay nito? Which is why the next installment in the Department of Journalism's Media and Information Literacy series on YouTube is particularly important, covering topics such as copyright, data privacy, and online etiquette. Para naman kay Ruth Cabal, dapat maging responsable ang publiko sa mga sinishare sa social media. Gayon din kami mga mamamahayag sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon. Hindi naman nagbabago yun for a journalist because kahit na nagbabago yung technology, nag-a-advance, lagi pa rin tayong pareho yung trabaho natin. Yung seeking the truth, we have yung elements of journalism, basic, the discipline of verification, and as long as yung loyalty natin is to the citizens. Parang kilala ko yung kaninang lumabas sa TV. Ako din, parang. Medyo kamukha mo. Para sa ating pabaong Pampa-Good Night, isang good rider ang bida ngayong gabi. Maraming natuwa sa ginawa ng rider na nagbigay ng libreng sakay sa isang PWD. Yan ang motorcycle taxi rider na si Ryan. Nakita niyang nag-aabang ng masasakyan sa initan si RJ. Wala siyang binti kaya't hindi nagdalawang isip ang rider na pasakayin siya ng libre. Mula Rosario, Pasig, inihatid niya ang PWD sa Kanyogan. Nakarating sa rider ang kanyang viral video. Ayon sa kanya, ang pagtulong sa kapwa ay walang hinihinging kapalit. Ang bait naman niya. Saludo ako sa mga ganyan tao. Katulad ni Sir Ryan. Kahit na stranger lang, diba? Ano yung sabihin ng G22 nga pala? Ikaw nag-research. Ano nga ulit? Wala siyang microphone. Girls, 22. Girls, dahil 2022, yes, binuo ang grupo. Pero pag lalaki daw? B22. Nag-call a friend ka pa. Kasi siya na may time kanina. At yan po, 45 yung pag-imayos mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños, ako si Ruth Cabal. At ako lang po si Edwin Gao. Magandang gabi.